Hello sa inyo mga kasari. Magandang tanghali po sa ating lahat. So for today's video guys, about sa mga customer ang ating pag-uusapan. Ito guys, yung about sa presyo ng mga bilihin na talagang minsan kailangan nating mag-explain ng todo sa customer kasi may mga customer talaga na hindi natin may iwasan mga kasari na ang binabayad nila, ang dala nilang pera, puhunan lang dun sa binibili nila. So, parang hindi nila alam ang wholesaler sa retailer. Parang kung minsan napasyal sila sa dali, kapag bibili sa'yo, presyong dali din yung dala nilang pera. Hindi naman pwede yung ganon, 'di ba mga kasari? Ang dami ko ditong mga experiences na ganon mga kasari. At ito guys, yung nito lang nangyari. Ito, yung about naman sa Delight na malaki na binebenta ko. Ayan siya oh. Yung Delight na yan, yung malaki na ganyan. So ang puhunan po niyan mga kasari, ang bili ko pag hindi 46, 47 pesos. Nag-additional lang po ako dyan mga kasari ng 6 pesos. Bali ang bentahan ko ay 53. Nakakabili po niyan ako pag hindi kay Dali, kay Pure Gold. Yan, kung saan man kami pumupunta para mamili. So hindi naman porket ganun ko nabili 46, 47. Pag ibebenta ko na dito, ganun din. So parang tanga lang ako, 'di ba? Na kung ganun ko lang din presyo ibebenta. Nagpakahirap ka sa pamimili, naggasolina ka, tapos ganun presyo ko din. Ano budget sarap? 6. 6. Ayan. So hindi naman po pwede yung ganun, 'di ba, mga kasari, na kung magkano mo lang binili, ganun mo lang din ibebenta. So sana hindi na lang ako nagtindahan, 'di ba? Kung ganun lang din naman ang gusto nyo nung iba kong customer. Kasi meron dito guys, ito yung pangyayari. Lagi na siyang bumibili, hindi niya matandaan. Hindi naman isang beses siyang bumili sa akin ng Delight. So nagtanong siya, magkano daw ang Delight? Sabi ko 53. Sabi niya ganun. Napaisip siyang ganun. Nagmahal na, no? Siguro naisip ko, nakabili siya siguro sa Dali or sa Pure Gold. Sabi niya sa akin ganun 46, 47 lang kasi yan Sabi ko, dun yun sa binibilhan ko. 46, 47, puhunan lang yan. Hindi naman porket yun ang bili ko, ganun din ko siya ibebenta dito. Hindi pwedeng ganun. Sabi kong ganun sa customer. So, tumahimik na siya. Hindi na lang siguro kaya niya na ganun kasi first time niya lang magreklamo. Dati bumibili na siya sa akin siguro hindi lang sapat yung pera niya kaya ngayon siya nagrereklamo. Pero kapag naman, panay buo naman yung binabayad niya, hindi naman siya nagrereklamo sa presyo, hindi naman siya nagtatanong. Kung magtanong man siya, wala nang ganun-ganun. Nakailang bili na siya, siguro palima na, pa-anim na beses na siyang bumibili sa akin ng Delight. Pinalitan niya kasi nga hindi kasya yung pera niya. Parang ang binili na lang yata niya C2, parang ganun. Medyo mura-mura nga naman ang C2. So ayun, ganun guys, ganun ko in-explain kasi sabi ko hindi naman pwedeng ganun ng bili ko, ganun din ang bentahan ko dito sa tindahan. So sana hindi na ako nagtindahan, pero hindi ko yun guys sinabi. Tapos kanina, ito, Milo. May bumibili ng Milo. Ang kuha ko dito sa ahente ko na pumupunta tuwing araw ng Monday, 10 pesos na kasi 120 ang kuha ko. Tapos 12 peraso. So pumapatak 10 pesos. 10 pesos din yung binabayad. Sabi ko, kuya, puhunan lang po yung 10 pesos. Hindi ko binigay kasi hindi ko siya kakilala. Parang first time lang bumili dito. So hindi ko pinagbigyan. Pero kung kapitbahay ko yan, ipapadala ko si Milo. Tapos ayun, maya-maya, siguro after 2 minutes, bumalik siya. 12 pesos na yung binayad niya. Tapos, ito, parang wala pa tong 1 week, itong sa Surf Powder. Sa Surf Powder, ang bantahan ko na talaga ngayon ng Surf Powder is 9 pesos. Kasi ang puhunan ng Surf Powder, 7 pesos na. So, nung nakaraan lang guys, may bumibili sa akin ng Surf Powder, 3 daw. Alam nyo kung magkano yung binayad? 21 pesos. Sabi ko. Hindi naman kasi madalas sa akin bumibili. Madalas sila nag-grocery. So, sabi ko, kulang. Sabi ko, siningil ko na lang talaga mga kasari, yung dating bentahan ko, 8. Sabi ni partner, dapat kung ano yung bentahan mo, baka sabihin, masyadong kasi kada bibili dito, laging kulang yung pera.
So, ang ginawa ko na lang, 8 na lang ang siningil ko. 8 sa isang powder, bali 24 pesos. Ganun yung ginawa ko. Kasi baka masyadong mamahalan sa sa 9 pesos. Pero tamang presyo na yun guys Meron pa nga, nagtitinda ng Sir Powder, 10 na sa kanila Kaya, ayun guys, ang hirap. Kasi lalo na kung hindi naman madalas namimili lang sa'yo kapag nakalimutan nilang bilhin yung item na yun dun sa pinamimilihan nila. Kapag nag-grocery sila, no choice, pumupunta sa'yo. Tapos, yung ibabayad nila, kung magkano yung bili nila doon, hindi nila alam, dun din tayo namimili sa binibilhan nila. Ganun lang din yung daladala nila sa tindahan natin. Alam naman nila, kaya tayo nagtitinda, nagpapatong tayo ng konti para kumita, 'di ba? Wait lang guys. May bumili lang mga kasari. So meron pa dito guys, kunwari, biglang nagtaas yung item tapos hindi nila alam na nagtaas na sa'yo, biglang bibili sila. Tulad nung Max Glow ko na malaki tsaka maliit, dating 40 yung 1 liter, 45 na sa akin ngayon. Yung dating 20 ko, 25 na ngayon. So kapag bumili sila, kulang si pera, 20 pesos lang ang dala, tapos ang bibilhin nila yung maliit. So kulang ng 5 pesos. So ang ginagawa ko guys, balik mo na lang, ganun, balik mo na lang pag bibili ka ulit. Pero hindi ko pinagbibigyan guys, kasi talagang mahirap guys, kasi tubo mo yun Okay lang sana kung piso, ganyan, mapapagbigyan pa natin. Pero kapag nasa 5 piso pataas, dali pati pati tubo mo, wala kang masyado nang kikitain kapag ganun. Bebang? May bata kasi guys kanina sa labas. Nagwawalis-walis yung bata. 1 year old pa lang. Magtuto pa lang. May daladalang walis. Ting-ting. Ayan. Ayan. Kaya nag-iingay yung alaga ko dito kasi. Andito lang. Ayan. Andyan lang. Ayun, nagtatakbo. So, marami pang mga instances dito guys na ganun. Na magdadala sila ng pera. Pag hindi puhunan lang, kulang pa, wala pa sa puhunan, ang dinadala. Madalas mangyari yan guys, inuutusan nila yung mga anak nila na bata. Tapos ayun, hanggang sa hindi naman nababanggit ng bata, sabi mo kay mama mo, kulang ka ng ganito, ng ganyan. Pero hindi naman pag uwi, hindi binabanggit ng bata. So kapag nakita mo yung nanay, ay may kulang pala ako. Hindi ba sinabi ng anak mo, ganun. So, ayun guys. Tapos meron din dito guys, kulang sa, may bumili ng sotanghon. Kulang yung pera niya. Di nilista ko dito sa listahan ko. Tanda-tanda ko naman, di pa siya bumabalik. So, sabi nung matanda, hindi, binalik ko na yan sa'yo. Sabi kong ganyan kung yan binayaran mo na sa akin, ipe-paid ko yan. Hindi ka pa nga pumupunta dito Sabi, parang nabayaran ko na yan sa'yo. Sabi ko, hindi pa po. So, wala siyang nagawa. Binayaran niya. Tapos, nung nagkakulang ulit siya sa load, sabi niya, 100 lang ang load na kaltas, 102, 107 ang singil ko doon sa load. Kasi 102 nga 99 yung niload niya, 102 ang kaltas. Tapos sabi niya, ay wala akong 7 pesos, 100 lang, sabi ko. Sabi ko kay partner, ito mo ito, lugi pa pag hindi binalik. Kasi 100 lang, 102 na kaltas sa GCash. So, inabangan ko talaga mga kasari. May binili lang sila dyan sa buti dumaan. Pinaalala pa ng apo, pero nung hindi ako umaalis dito, hindi talaga ako umaalis kasi alam ko hindi maaalala, pinaalala lang ng apo. Sabi pa nung masyado pang parang walang tiwala sa akin. Sabi pa nung binayaran niya yung 7 sa loan, baka daw nilista ko. Sabi ko hindi ko nilista kasi sabi mo naman babalik ka. Sabi kong ganun guys. Alam niyo yun, 'di ba? Parang sila pa yung walang tiwala, 'di ba? Tayo dapat yung mawalan ng tiwala. Kaya ang hirap guys Hirap din magtindahan. Akala lang talaga ng iba napakadaling magtindahan. Oo, madali kapag may puhunan ka. Napakadaling simulan ng sari-sari store business, pero mahirap talaga siyang panindigan. Ang daming mga instances na kailangan mo talagang sa sarili mo, talagang i-absorb, ganyan. Yan may bata. Ano yon? Anong Coke? Yung lang, hindi kasya yan ng mismo, 20 lang pera mo. So, ayun guys, may bumili lang na bata. So, kapag mga nangyari yun sa inyo guys, yung mga nagiging kulang yan kapag
sa puhunan lang yung dala nilang ano, sasabihin nila, mamaya ako na lang ibabalik, tapos inaabot na ng ilang araw, 1 linggo, bago maibalik, tapos sasabihin wala silang kulang. Kaya mahalaga mga kasari, ilista nyo kahit piso pa man yan, 2 piso, 5 piso yung kulang nila, kasi tubo po natin yan sa ating tindahan. Nagpapagod po tayo dito mga kasari sa ating pagtitinda, tinitiis natin yung antok, diba? Yung puyat, para lang tayo ay kumita. Kaya yung mga piso, 2 piso, 5 piso na nilalang ng mga customer, huwag tayong pumayag na hindi nila maibalik yun. So yun lang guys ang ating vlog for today, dahil eto na naman yung bata. Ano yun? Thank you so much for watching mga kasari, and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!